Pero syempre bago po tayo dumako sa mga may init na balita at mga issue, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Noong unang panahon, sa isang kagubatan, may isang pabo na masayang nagsasayaw. Nakabuka ang kanyang maganda at makinang na kulay bughaw at berdeng balahibo. Isang pagong naman na nakatago sa damuhan ang pinagmamasdan ng pabo habang ito ay nagsasayaw. Sa pagkamangha niya sa pabo, ay hindi na nito naiwasang lumapit at kausapin ito. Kaibigang pabo, napakaganda ng iyong sayaw. Sa lahat ng aking kaibigang hayop, wala pa akong ibang nakitang kasing ganda at kasing galing mong sumayaw. Napansin naman ng pagong na sa halip na matuwa ay tila nalungkot pa ang pabo sa kanyang sinabi. Kaya tinanong niya ang pabo kung bakit bigla itong nalungkot. Sumagot naman ang pabo, "Salamat sa iyong papuri, pagong. Pero sa totoo lang, maganda lang akong tingnan. Narinig mo na ba ang ibong Maya? Napakaganda ng kanyang tinig kapag siya ay kumakanta. Gustong gusto siyang pinakikinggan ng lahat. Pero kapag ako na ang kumakanta, lumalayo sila." Sandaling napaisip ang pagong. Pero maya-maya lang ay muli nitong kinausap ang pabo. Alam mo kaibigan, bawat isa sa atin ay may sari-sariling katangian. Hindi tayo dapat nakikipagkompetensya sa iba sa mga bagay na hindi naman natin likas na kakayahan. Kung makikipagkarera ako sa kuneho sa lupa, tiyak na matatalo ako. Pero kung ang paligsahan ay gagawin sa tubig, sino sa tingin mo ang mananalo? Ano pong aral na mapupulot po natin sa ating kwento ngayong umaga? Bawat isa po sa atin, mga kanyusik, ay unique. Biniyayaan po tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang katangian. Mayroon tayong kanya-kanyang lakas at kahinaan, kaya hindi natin dapat ikumpara ang ating sarili sa iba. Maaaring ang lakas mo ay kahinaan ng iba at maaaring ang kahinaan mo naman ay lakas naman ng iba. Ibig sabihin, hindi po tayo pare-pareho at yun mismo ang kagandahan ng pagkakaiba-iba natin. So sa halip na tingnan natin ang katangian na mayroon ng iba na wala tayo, ang gawin natin mga kanusik, mas mainam kung mag-focus tayo sa kung ano ang mayroon tayo. Pahalagahan natin ang ating mga talento, mas lalo pa natin i-improve ang ating kakayahan. Huwag nating maliitin ang ating sarili. Hindi dahil tayo ay kagaya ng iba. Hindi dahil hindi tayo kagaya ng iba, ay kulang na tayo mga kanyusik, no? May dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos ng ganito. Kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang bawat talento at mga kakayahan na mayroon tayo. Kaya mga kanyusik, sa halip na mainggit, matutong magpasalamat. Sa halip na magkumpara, matutong magtiwala sa sariling kakayahan. At sa halip na panghinaan ng loob, pagbutihin pa po natin ang regalong ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga po sa Psalm chapter 139 verse 14, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." Bago pa man tayo isilang sa mundong ito, mga kanyusik, alam na ng Diyos kung paano niya tayo lilikhain, kung ano yung mga katangian na nababagay sa atin at kailangan natin. Bawat isa po sa atin ay nilikha ng Diyos ng may layunin at pagmamahal. Maaaring may mga bagay sa ating sarili na hindi natin gusto or kinukumpara natin sa iba, pero sa mata po ng Diyos, tayo ay fearfully and wonderfully made.
Tayo ay nilikha ng Diyos na natatangi, may pag-iingat at may pagpapahalaga. Hindi ba mga kanyusik, tayo po yung nilikha niya, nilikha ng Diyos na kawangis niya. Kaya dapat lamang napahalagahan at mahalin natin ang ating sarili. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.